Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Magandang gabi po, Brother Eli. Opo, magandang gabi Kaya po. po lahat, sana sumapit sa atin ang kapayapaan ni Kristo sa gabi po ito. Kung maliwanaga kung ano po ibig sabihin ito, kung talinhaga o diretsang pananalita. Kasi po, dun sa pinagkaloob kay Pedro po yung susi. Ngayon, meron sinabi, ang kalagan mo sa langit, kalagan sa lupa. Ang talian mo sa langit, tatalian sa lupa. Unang-una, hindi yan literal na susi, no? Apo. Sabi ng Panginoong Jesus, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa, tatalian sa langit. Anumang iyong kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. Yan ay pinanggalingan ng maling paniniwala ng Iglesia Katolika. Na ang sinasabi, si Pedro raw ang may hawak na susi ng langit. Kapatid na, para man siya ang inkargado ng langit, mag-iisa siya. Kapatid na William, no? Apo. Hindi nila alam na nauna lang kay Pedro, pero binigyan din yung karapatan yung mga sumunod na alagad, yung 11. Ang katunayan, pakinggan niyo sa 18 ng Mateo. Talatang 18 ng Mateo, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ayun, ang sabi, lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa, inyo hindi nag-iisa si Pedro, no? Apo. Sabi, lahat ng bagay na inyong talian sa lupa, tatalian sa langit. At ang lahat ng bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Meaning, lahat ng mga apostol meron nitong kakayahang ito at karapatang ito na magtali at magkalag, kapatid na Josel. Opo. At yan ay dahil dun sa susi ng kaharian ng langit na ipinagkatiwala sa kanila. Of course, hindi ito literal na susi, kagaya ng ipinakikita ng Katoliko sa rebulto ni Pedro. At hindi rin naman ako naniniwalang yung Pedro ng Katoliko yun ang tunay na Pedro, kapatid na Josel. Bakit po? Bakit po? Merong manok na kasama hindi naman sabongero si San Pedro. Wala ka makikita. Mabuti pa nilagyan nila si Pedro ng hawak-hawak na isda Dahil si Pedro ay mamamalakaya, di ba? Pescador yan Pero para lagyan mo ng manok si Pedro, hindi na wala. Saka walang sabungan nung araw, kapatid na Joseph. Talaga. Maraming kakatuwang pinagpapaniwala sa atin to Iglesia Katolikang ito no? Ngayon, yung salita na yun na si Pedro ay binigyan ng susi, hindi lang sa kanya ibinigay yan. Ibinigay din yan sa 12 apostol, yung karapatang magtali at magkalag. Kung mapapansin mo, something very peculiar, kapatid na Joseph. Yung sinasabi rito sa talata, kasi ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng Diyos, ang sabi, I will give unto this the keys to the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. And sinabi rin yan dun sa ibang apostol. Dun sa Matthew 18:18. Ang sabi doon sa talata na yon, sila lahat meron nung karapatan na yun kapatid na Joseph Ang sabi doon sa Matthew 18:18, dun sa ibang apostol, verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Ito, lahat na sila meron ito, kapatid na Joseph. Ngayon, ang gusto ko ipapansin sa ating mga tagapakinig dyan, parang yatang hindi magkaugnay, dahil bakit susi pagkatapos naman magtatali at saka magkakalag? Ano kinaugnayan ng susi dun sa pagtatali at pagkakalag, hindi ba?
Ngayon, ganito yon. Kasi ang itatali at ang kakalagin, yan yung salita ng Diyos, kapatid na Josel Yan ang pananali Sa 7:2 ng Roma, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth, ang sabi. Ang babaeng may asawa, itinali ng kautusan sa asawa, samantalang siya'y nabubuhay. Therefore, ang panali, kapatid na Josel, yung kautusan, ano? Po. Ang sabi, ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Ang kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Ang panali, ang kautusan. Meron ba tayong pruweba pa na ang panali nga ay yung mga kautusan ng Diyos? Pakinggan niyo po sa Kawikaan, kapatid na Willie, sa kapitulo... Ganito po ang ating mababasa dito po sa 3 ng Kawikaan. Versikulo 1. Opo. 3:1. Kanako, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg. Ikintal mo sa iyong puso. Ayon. Bind them around thy neck, ang sabi. Itali mo sa palibot ng iyong leeg. Kaya yung kautusan ng Diyos, kapatid na Willie, Apo. talagang yun ang sinasabi ng Biblia na panali. Opo, meron pa po isa pang talata, Brother Eli. Sige. 7 at 2 naman po ng Kawikaan pa rin. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. At ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Itali mo sa iyong mga daliri. Ikintal mo sa iyong puso. Ayon. Sa makatwid, yun talaga ang panali, kautusan, Opo. At siyempre, kung alin yung itinali mo, yun din ang kakalagin mo, kapatid na Josel, di ba? Opo, tama po yun. Yung kung alin tinali na ikakalag. Pero ang nakaka-intriga dyan, kung mausisa ka, bakit ang ibibigay ay mga susi? Tapos ay mayroong tali, na ang panali pala ay kautusan. Bakit kailangan ng susi? Kasi, yung salita ng Diyos, yung kautusan ng Diyos, may pinto yan, kapatid na Josel Yung pinto niyan, yung the entrance to the understanding of the Word of God, may pinto yan Pakinggan nyo sa isang talata, kapatid na Willie, sa Efeso. Ito po ang ating mababasa dito po sa aklat po ng Kolosas. Yan po ay nasa 4 at ang talata po ay 3. Natuloy, idalangin din ninyo kami. Nabuksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako. Ayun, maliwanag na yung salita, kapatid na Willie, may pinto Opo. Opo. Yung salita ng Diyos, yung aral ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, yung mga kautusan ng Diyos, may pinto yan Hindi mo maiintindihan yan hanggang hindi ka nakakapasok doon sa pinto. Opo. O di kailangan, para mapasok mo yung pinto, meron ka susi. Opo. Diba? Opo. Kaya sabi, bibigay ko sa iyo ang susi. Ibig sabihin nun, yung susi, simbolo yun ng pagkaunawa. The entrance to the Word of God is the understanding of the Word of God. Yan ang dapat nating maintindihan. Doon nangangailangan yung susi Kaya yung salita ng Diyos pag wala kang susi, kahit ano gawin mo, hindi mo maiintindihan kapatid na Josel Sinasabi yan sa Isaiah 22:22. Pakinggan nyo. Ito po ang nakasulat sa 22 at 22 ng Isaias. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Ayun, maliwanag. Sa Panginoong Yesus ang talagang susi niya, Apo. And the key to of the house of David will I lay upon his shoulder. So he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. Ang sabi, siya'y magbubukas, walang magsasara. Siya'y magsasara, walang magbubukas.
Kaya yung pagbubukas ng salita ng Diyos, partikular na ang buong kasulatan o Biblia, kapatid na Diyos, nasa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Siya ang makapagbubukas niyan. Siya may hawak ng susi. Na yung susi na yon, na simboliko ng pagkaunawa o pagpasok sa salita, yon ay ipinagkatiwala sa mga alagad, sa mga apostol. At hindi kay Pedro lang, kundi silang lahat ay binigyan niya, kapatid na Josel. Yun ang kahulugan po ng salitang ibibigay ko sa iyo. Susi, ang talian mo, tatalian sa langit, ang kalagan mo sa lupa, kalagan sa langit. Meaning, pag nasa sa iyo yung susi o yung entrance para makaunawa ka ng salita, ito'y maitatali mo sa tao, yung salita, yung kautusan. At makakalag mo yan sa tao o yung salita o yung kautusan. Sige po. May tatanong lang po ako, Brother Eli, doon sa Juan Kapitulo 21, verse 21 hanggang 22 po. Hindi ko lang po talaga maintindihan, Brother Eli. Sino po ba yung pinagsabihan na yung Panginoong Hesus doon sa sa'yo kung ano? Sino pong alagad yun, Brother Eli? Ang pinagsabihan po si Pedro. Akala po kasi nung mga tao na si San Juan, yung alagad na minamahal ni Jesus, Opo. ay hindi mamamatay. Opo. Kasi sinabi sa kanya ni Jesus, sinabi ni Panginoong Jesus kay San Pedro, kung ibig kong siya'y manatili hanggang ako'y pumarito, ano nga sa'yo? Sabi niya kay Pedro. Opo. Ang tinutukoy niya po na ibig niyang manatili kung gusto niya, si San Juan. Kumalat sa mga kapatid, akala nila hindi mamamatay si San Juan. Opo. Pero hindi naman po sinabi ni Kristo siya hindi mamamatay. Ang sabi lang po ng Panginoong Jesus, kung ibig ko na siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ano nga sa iyo? Okay. Yun po ang sabi niya kay Pedro. Okay. Ang sinasabihan po si Pedro at ang pinag-uusapan nila si San Juan. Siya po ang alagad na sinasabi ng Panginoong Jesus. Ang katunayan po, si San Juan, ayon po sa istorya, ang kahuli-hulihang apostol na namatay. Yun po. Na pagre-regulate sa telebisyon, pati yung mga video games, dahil malaki nga po ang epekto dito sa mga bata na nanonood at gumagamit ng mga video games, nagiging agresibo at mga minsan mahilig sa violence. At mga violence ang gusto nitong mga bata. Alam mo kapatid na Josel, yung mga factors na yan, mga kumbaga stimulus yan Stimulus? Paano ho? Oo. Ang tao kasi, sabi ko nang madalas ko sinasabi, is an adaptable organism. Mm-hmm. You tend to, the human person, the human body, tends to react and Adjust himself to so many kinds of situations, even abnormal situations. Pagka ang isang bata ay namulat yan sa ganyan, yung kanyang mind, unti-unting nasishape. Lalo na ngayon, meron talagang tinatawag na virtual reality dyan sa mga ganyan. As if you are a part of that game or that fight, na siyempre, yung ng bata. Kaya naman tayo, kung hindi naman naiiwasang nakikita ng ating mga bata yan, siyempre, hinuhubog din natin sila kasabay noon na maunawaan nilang yung mga yon hindi reality. Yun libangan lang, and there are realities in life that they have to face. Di ba ganyan ang ginagawa natin sa ating mga kabataan? Po yan. Kasi hindi totally na mamomold yung mind nila to those things that they see, they hear, and they feel, kundi parang yung pumunta ka sa isang planetarium na pag pinatay na yung ilaw at nag-umpisa na yung projector na ipakita yung outer space, you will feel that somehow para kang nandun ka a part of the space, Opo. Parang yan meron tinatawag na optical illusions dyan, tapos parang virtual reality. Kaya mararamdaman mo you're a part of a voyage, a journey
Pero kung condition naman yung mind mo that you are at that time in a planetarium, you will not be lost in oblivion, di ba? Ganun yun. Halimbawa, may nakikita man yung ating mga kabataan na ganyan, kino-condition din naman natin yung mind nila na lagi nilang maisip na that is not reality. Ang reality ay isang bagay na may mabuting inio-offer sa buhay, no? Although meron ding masama, pero we have to look at the brighter side of realities in life, di ba? Yun ang kailangan. Kasi yung ibang mga bata naman, wala naman kasing aral na naririnig mula sa Biblia, di ba? Kaya lang, kung ano yung naka-anuhan nila, doon sila. Kaya nga ngayon, merong nagpe-play na Superman, tumatalon sa building, di ba? Yun ang masama dyan, kapatid na Diyan, kailangan ang parental guidance. Oo. Hindi sa ating program. Yung bang, kagaya nun, akusado pa lang po, Brother Eli, pero naibubunyag na sa media na may mga ganong katiwalian. Yun ba, pabor ba kayo sa mga ganon? O dapat, imbestigahan na muna ng... Ganyan yung ginawa natin ng Iglesia ni Manalo, Pinalagay tayo sa dyaryo, yung aking kinukunan ako nung para sa pagpiyansa. Opo. Di ba, yung mga retrato kung nilagay sa dyaryo yun. Para bang talagang kriminal ka na. Di ba yung ginawa rin kay Erap? Nung siya pinagpi-fingerprint, saka kinukuha ng retrato, nilagay din sa dyaryo yun, di ba? Ganun din ang ginawa sa akin. If they can do that to a president, they can do that to Brother Eli, di ba? And they can do that to the Secretary of Education. Kung ako si Rocco, hindi na ako babalik. Ako, nagiging parang impression ko po, Brother Eli, correct me if I'm wrong, parang nangyayari ngayon, you are presumed guilty until proven otherwise. Guilty ka nga ng presumption. That is the right term for that. You are presumed guilty until proven otherwise. It is not the notion of the... It is not the idea of the law. The idea of the law is that you are presumed innocent until proven otherwise. Ngayon, pag may lumitaw na chismis laban sa'yo, you are presumed guilty until proven otherwise. Kaya, delikado ka ngayon dito sa ating sosyedad. Kapatid na Joseph. That is the justice system in our country. Atin na mo yan si, presumed guilty na yan, si Aksa. Aksa Ramirez. Presumed guilty na yan si Aksa. Si Senator Rocco, presumed guilty na yan dahil nagpagawa ng posters. Di ba? Pero yung ibang mga opisyal ng pamahalaan, may mga posters din. Nabigyan pa ako ng poster ng may special poster pa ang isang head dyan sa department ng na dedicated especially pa sa mga isang religious group di ba? Nakita mo ba yan? Pera ng tao ginamit doon. Oo nga Brother Eddie. Ganda gabi po. Ang question ko po for tonight is yung mga anghel, do they have exact numbers? Sa Bible, hindi definite ang number ng mga anghel. Pero you can be sure that they are more than the stars of the heaven. At sinasabi, pakinggan mo Sabi po yan sa aklat po ng Ebreo 12 at 22. Tatapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Ayan. Ayon sa kay St. Paul, the writer of the book to the Hebrews, merong hindi mabilang na hukbo ng mga anghel. Pakilagay mo nga sa English yan, kapatid na technician. But ye are come unto the Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. Ayan. Are you convinced now na hindi natin mabibilang yan, kapatid? Apo. Brother Eddie. Pero of course, the real truth is, alam ng Diyos ang bilang yan. Mababasa yan sa awit. Pakinggan mo. 147 po ng awit. Ito po ang mababasa po sa talatang 4. Kanyang sinasaysay ang bilang ng mga bituin. Siya ang nagbibigay sa kanila ng lahat nilang pangalan. Ayan, meron kasing bilang yan para sa Diyos. At may pangalan dyan bawat isa. Diba?
Yan po ang sagot natin, kapatid. Ay, Brother Eddie, yung katulad, sigurado naman, hindi naman sabay-sabay ginawa yung mga anghel. Siguro may nauna. May pangalawa, ganun. Pwede, posible o kaya yun? Na doon sa mga anghel po, may naunang create. Possible yun, possible yun. If you are going to base it from biblical principles, possible yun. Okay. Gerald. Last question ko sa Brother Eddie. Sige po. Kasi nanonood ako sa inyo na natutunan ko na before ni create ni God ang heaven and earth, meron siyang tinatahanan na sarili niyang earth, sarili niyang lugar. Is it possible na God is some sort of an alien life form wherein wala pa yung universe, nandun siya sa kanyang planeta? Planeta ho ba yun? Or plane? Or it's an earth. Yes, it's called in the Bible as His earth. Opo. Ibig kong sabihin, tumitira siya doon. Wala ho ba siya ibang kasama doon? Mag-isa lang ho ba siya doon? According to the Bible, wala siyang ibang kasama, kundi yung kanyang kausap. And that person ay later was introduced in the Bible as the Son of God. Yun ang sinasabi sa Bible. Son of God yun. Ngayon, yung sinasabi mo, baka sort of alien life, no? Yes, it is not possible. Alien life form, parang. It is not possible because according to the Bible, the information given by the scriptures is that He is the originator of all things. He is the originator of all things. Apo. Kaya hindi pwede na tanong ako sa inyo nun yung sa origin of God. Kung saan siya nagmula. Kasi kung hindi possible yun at siya may pinanggalingan pang ibang planet or civilization, no? Sabi sa Bible, if we really believe the Bible, no? And I am compelled as a man of thinking or understanding, I am compelled to believe the Bible. There is no other book like the Bible in its content. Naniniwala naman ako sa Biblia. Tuhungay ng aking tanong, no? Ang sa Biblia, naniniwala ho tayo na tinuturo ho ito nito lahat. Dahil yan ho ginawa ng mga apostol at kasubaybay. Siyempre, sinubaybayan sila ng mga ng Diyos natin, di ba po? Ngayon, ang katanungan ko ang Biblia ay nagtuturo ba ng may tinuturo ba ho dyan na bigyan ng karapatan at patunay na basta na lang sa isang tao na pwedeng magturo? Ito di ba, kagaya nating na mga napag-aralan sa Biblia, si Panginoon nating Jesucristo, sinugo ho siya. So may patunay ho na talagang siyang sinunod ng mga tao ng mga panahon ng araw. Ngayon, sa panahon natin, yung hong karapatan, ito ba may patunay sa Biblia sa panahon natin at kung sino yun, sino yung tao man yun na binigyan ng karapatan at ito ba may suporta sa Biblia dahil ang Biblia naman natin ako minsan nakabasa na may hula ho yan ng Biblia, may hula. Paano ho nyo mapapatunayan sa amin na yung karapatan ay binigay doon sa taong yun mapapatunayan sa Biblia at makikita ng mga tao na talagang totoo na parang sa panahon ni ating Panginoong Kristo. Yun ho ang aking tanong. Una, sagot ko sa iyo, kapatid, sa panahon ni Kristo, hindi ka man maniniwala sugo siya Dahil mas maraming ayaw maniwala sa kanya kaysa sa naniwala Kung matatandaan mo, may pinakain siyang isang beses 12,000 tao. No, isang beses naman, mahigit na 5,000 lalaki, pwera bata, saka babae. Pero ang naanib, bago siya namatay, wala pang 600, 500 lang mahigit. Sa libu-libong napakain niya at napagaling at napabigyan niya ng mabubuting mga pabor, naniwala sa kanya little less than 600. Ayan ang nangyari sa kasaysayan. Kaya hindi amazing, hindi convincing doon sa panahon na yun. If you are going to live in that time of that particular time of human history, hindi mo masyadong mapapansin sugo si Kristo Kasi kung konti naniwala sa kanya, mas marami pa nga yung naging kalaban niya. He actually made more enemies than friends.
Yan ang panahon na yon. Noong panahon naman ni tawag dito kay Propeta Elias. Isa ang pinagsuko kay Elias eh. Pambasahin natin, kapatid na Willie. Sabi po yan sa aklat po ng Lucas sa Kapitulo 4 at ang talata po ay 25. Ito po ang nakasulat dito. Tatapwat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babae sa Israel ng mga araw ni Elias nang sarahan ng langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Noong datnan ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan at sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta, sa lupa ng Sidon, sa isang babaeng bao. Isa lang yata naniwala. Sa panahon din ng dakilang propeta na si Eliseo, isa rin ang naniwala. Pakinggan mo, ha? Ito pa rin po sa Lucas 4 at 27 naman. At maraming ketongin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta. At sino man sa kanila'y hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na Siro. Tamo, isang taga-Siro pa ang naniwala kay Propeta Eliseo, ano? Apo. Ganyan yan, kapatid, ano? Hindi ba astounding, hindi of considerable number of people ang naniniwala sa sinusugo ng Diyos, ano? Apo. Ngayon, sa ating panahon, what happened during the past is bound to happen again. Sinasabi yan sa 3:15 ng Ecclesiastes. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. At hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Ayun, sabi ng Biblia, yung nangyari sa nagdaan, mangyayari uli. Kaya hanggang sa ang mundo, ang sugo ng Diyos, laging ang punto, hindi masyadong pinaniniwalaan ng tao. Pero maganda yung tanong mo dahil totoo yun eh. Sa konteksto ng Biblia, mahalaga yung isang taong may karapatang mangaral. Kaya lang, yung salita mo kanina na sabi mo, basta tao na lang ba ang isinusugo? Gusto kong alisin yung salitang basta. Kasi, ang Diyos kasi, iba ang kanyang standards o pamantayan ng pagsusugo kaysa sa standard ng mundo. Ang Diyos kasi, kung magsugo parang akala mo hindi talaga isusugo ng Diyos eh. Alam mo kung bakit? Nandun sa 1:26 yan ng unang Korinto. Pakinggan mo. Ito po nakasulat, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Yun ang pamantayan ng Diyos eh. Kung alin yung walang kwenta sa mundo, yun ang pinipili niya. Kaya, hindi ang susuguin ng Diyos, yung, halimbawa, galing sa isang royal family, hindi gano'n. Sabi sa Diyos, ordinaryo tao, minsan yung pinipili niya. From the grassroots of society. Kung maintindihan mo, ang mga apostol na dakila, karamihan dyan, walang pinag-aralan eh. Pakinggan mo sa 4:13 ng Gawa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila, at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. The main yung pinaka-foremost of the apostles, kapatid na Josel, wala mong pinag-aralan eh. Kaya from the grassroots of society, mga peskador lang yan eh. Kung pwede mo sabihin peskador lang dahil mangingisda lang. Di ba? Pero ginawan sugo. Yun po ang paraan dyan, kapatid.
Pwede po ako magduktong po at habang may panahon pa po. Ano. Sige po. Yun nga po, yung sinabi sa Biblia ay kahit na ordinaryong tao ay masusugo, mapipili ng Diyos para itaguyod ang kanyang mga salita niya, di ba po? Ang nabasa ko sa Biblia. Nabanggit niyo kanina, wag mong isipin na tao ang sinusugo. Di ba po? Paano ho nyo mapapatunayan sa amin na hindi ho tao lahat yung... sino ba ho yung sinugo ng Diyos na hindi tao? Yun lang po. Yun po ang kadugtong po lang. Brother Joseph, may narinig ka ba sinabi kong hindi tao sinusugo? Wala po, Brother Eli. Baka nagkarinigan si Mr. Cruz eh. Ang sinasabi ni Brother Eli, Brother Joseph, yung sinabi ng ating caller na basta tao, sinabi niyang ganun. Yun nga po. Nga eh. Yun ho yung na ano sa isip ko. Kaya... ang sinasabi ko po, sabi nyo kasi, basta tao lang ba pwedeng isugo? Sabi ko, hindi natin dapat ilagay yung salitang basta dahil parang minamaliit natin eh. Di ba? Ang ibig ko sabihin, ang ordinaryong tao ang sinusugo ng Diyos. Hindi kailangang mataas o galing sa royal na family o sa isang sikat na pinanggalingan. Hindi ganun. Pero po, yun nga po, sige po, di ba, basta ho, tanggalin nula yung wag lang basta tao. Pero, tao ba ho yun? Oo, natural. So, sa panahon ngayon natin, iba ho yung panahon noong araw, nung panahon ni Kristo. At iba ho, pasensya na po kayo kasi po medyo ako nagsusuri no. Pagpapasensya niya ako medyo ako. Sige po, diretso niyo po yung tanong niyo. Kasi dito kasi sa Biblia, yun nga tao ang sinusugo. Yung bahong sinimulan nung sa panahon natin ngayon yung sinimulan humbang religion nun pagkaabaho tinutok po sa natin yung pinagsimulan nun paano natin mapapatunayan na yun talaga ho ang tinayo ng Diyos noong araw at paano natin ito masusuri? Maliwanag ang paraan kapatid. Ang dapat pareho nung una yung ngayon. Opo. Kailangan kasi pareho. Kagaya nung nangyari nung una, natayo ito sa Jerusalem. Nang makarating sa Judea, no? Tapos nakarating ito sa Thessalonica. Mas malayo-layo na. Pero nung dumating sa Judea, ang sabi sa Jerusalem, ganito ang sabi ni St. Paul sa unang Thessalonica. 2:14, ito po ang mababasa natin. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ayon. Yung mga taga-Thessalonica nakatulad noong nasa Judea. Bakit sila nakatulad? Itaas natin sa 13. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral. Sa makatwid bagay, ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ayun, kaya pala naging katulad sila nung original na nandun sa Judea, kasi tinanggap nila yung salitang ipinangaral na tinanggap nila ang ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi gaya ng salita ng tao, sabi. Kaya pareho rin yun. Halimbawa, nakarating ito sa Japan, yung salita na yan ng Diyos. Tinanggap ng mga taga-Japan, yung mapoporma sa Japan, kapareho rin nung naporma nung unang siglo. Nakarating sa Pilipinas, tinanggap natin buong-buo yung salita ng Biblia. Magiging kapareho tayo nung nandun sa Jerusalem. Ganun lang ang paraan, kapatid. Sa Ebanghelyo yan. Nasa Efeso 3:6. Pakinggan mo. Ito po nakasulat na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan
at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya ang Ebanghelyo, kumbaga, yan ang plano, no? Parang meron kang isang hawak na plano, may blueprint ka, kahit saan makarating, doon mo itayo. Susunod ka lang doon sa specification ng plano, the same structure will arise. Bawa, yung plano ng hotel na nasa Hawaii. Yung plano na yun, dinala mo sa Pilipinas, itinayo mo rin sa Pilipinas with the same materials and specifications. You are erecting the same structure practically in the Philippines, the same as with that one in Hawaii. Ganun lang yung salita ng Diyos. Pag ito'y buong-buo nating tutuparin kung paano ang naging pamumuhay ng mga unang Kristiyano, yun din ang magiging pamumuhay natin. And we will be exactly the same with them. Ganun yun. Brad Eli, ang gusto ko pong topic, bakit po meron Satanas? Si Robert Talvi yan eh. Talvi ba? Nagkamali ng pagkakatype yata ng pangalan. Hingin na muna natin kay Brother Eli yung niya ron. Discuss niya ng kapiraso lang. Actually, sa creation, wala namang Satanas eh. Paano mo nagkaroon ng Satanas? Basahin mo muna sa 1:31. Patunayan mo muna natin walang Satanas, no? At because the word Satan is adversary o kaaway, kapatid na Luz, ano? Accuser. Yan ang mga kahulugan ng salitang Satanas. Accuser, magbibintang. Kumbaga sa piskal, ganun yan. Yan, kaya yung mga piskal, mga Satanas. Mga Satanas ang papel niyan eh, di ba? Ang marami Hindi ba ako tapos tumatawa na kayo eh. Sige po, tuloy niyo. Mga papel ng piskal, mamiskal na mamiskal, eh, papel Satanas yan eh. Di ba yung magparatang ng mag-impute ng krimen para isang may probable cause. Pagkatapos, lilitisin niya ng hukom. Ngayon, yung ipinaratang ng piskal, pagka sinabi ng hukom na hindi, yan eh, walang kasalanan, na yun, doon ka ma-exonerate, kapatid na Joseph. Ngayon, si Satanas, accuser yan, ang sabi sa Biblia. Hindi ba yung accuser, yung piskal, accuser yun? Opo. Ayun. Kaya ang piskal, it plays the role of Satan. Oo. At sa buhay ko, maraming Satanas, akala. Marami. Ngayon, ganito, bakit nagkaroon ng Satanas? Kasi, noong umpisa wala naman Satanas eh. 1:31 ng Genesis, pakibasa sa Tagalog at sa English. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Tandaan nyo, sa ika-6 na araw, on the 6th day of creation, walang nag-e-exist na masama. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Meaning, the totality of creation, tinignan ng Diyos. As He observed it, the conclusion is, narito, napakabuti. Nagkahapon, nagkaumaga, ika-6 na araw. In the 6th day of creation, everything is fine. Walang Satanas. Di ba, kapatid na Joseph, ano? Ayan, ba't nagkaroon ng Satanas? Ba't nagkaroon ng Satanas? Bakit nagkaroon ng accuser? Bakit nagkaroon ng masama? Kasi, nung makita ng lahat ng mga anghel, nakita nila yung pangyayari, puro mabuti, no? Merong gustong mag-enjoy nung kabutihan na yon, kapatid na Joseph. Akala nila they can enjoy it much if they will be equal to God. Kaya sinasabi sa 14 ng Isaias ang ganito, pakinggan nyo. Sabi po sa 14 at ang talata po ay 12 ng Isaias. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan.
nagkaroon ng isang isipin ang isa sa mga anghel na nilikha ng Diyos na gusto niya maging kagaya siya ng kataas-taasan. Ibig sabihin, gusto niyang makipantay sa Diyos, kapatid na Josel. And that is the root of all evil. Yung hindi pagkaalam ng isang nilikha kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili. Alam mo, knowing how to where to put yourself, it is a value that cannot be bought by wealth. Ano? Yung mapakiramdaman mo lang kung saan ka nararapat, napakagaling na nun eh. Tao ka na nun eh. Ha? Para rin yung anghel, para manatili ka, malaman mo kung saan ka nararapat. Kasi bawat nilikha ng Diyos, mayroon siyang nararapat na lugar eh. Kaya ako nga napansin ko yung ni Kuya, yung awit niyang ang tawag doon, dito ba? Ayun, dito ba? Kasi talagang dapat malaman mo kung dito ka ba. Tinan mo si Senator Rocco. Ang sagot niya, dito ba? Ay, hindi na. Lumayas na siya. Tama yun. And I praise him for that. Hindi kasi siya dapat sekretary lang eh. Dapat presidente siya eh, di ba? Yan. Number 1 yun. Oo, kaya, alam mo, mabuti na nga yun, nag-resign siya. Ganun yun. At saka, for the sake of honor, sabi niya, the point is the point of honor, ha? Kapatid na Josel. Oo nga naman, pagka winawasak na yung honor mo, di ba, wala ka ng sweldo, di ba? Tama po yun. Ngayon, ang ibig ko pong sabihin, ganyan yan. Pag alam na ng isang nilikha kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili, okay lang. Because God intended every creation to have or occupy their particular place under creation, kapatid na Joseph. Pag umalis ka dun sa dapat mong lugar, masama mangyayari sa'yo. Kaya nagkaroon ng Satanas, kapatid na ano yun? Robert po, Brother Eli. Kapatid na Robert Talby? Opo. Oo. Kaya nagkaroon ng Satanas, akala niya kasi, pwede siyang pumantay kay Dolphy at saka kay Fernando. Kaya nagkaroon ng Satanas. Ganun yan. Kaya kung sino man dyan sa inyong mga artista, kukunin nyo yung ano ni Dolphy, hindi naman dapat sa inyo, hindi pwede. Dapat si Fernando talaga ang hari ng Philippine movies. Siya pa rin ang takin. Ayan. Pag yan ay inagaw ni Soren, hindi maganda yun, di ba? May place si Soren under the sun, di ba? Binabati ko pala yung isang artistang nabotismo ang kanina, kapatid na Joseph. Si Dinky Du. Ayan. Congratulations. Magandang gabi po. May tatanong lang po sana ako. Sige po. Sa pwede po bang pakibanggit lang po yung nakalagay po sa unang Samuel 16 at 14 po? Makibasa kapatid na. Ito po ang sinasabi sa 16 at 14 ng aklat ng unang Samuel. Ang nakasulat ay ganito: ang espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kaniya. Opo, itatanong ko lang po sana kung sino po bang Panginoon ito? Ito po ba yung Panginoong Diyos o yung Panginoon po ng sanglibutan? Kasi po, nakalagay rito, isang masamang espiritu. Ay, alam mo, una dapat makita natin sa premise, ano? Opo. Ang espiritu ng Diyos hindi tumatahan sa mga taong masasama. No? May espiritu kay Saul dahil siya ginawang hari sa Israel, di ba? Opo. Nung siya'y sumama na, umalis na yung masamang espiritu, yung espiritu ng Diyos. Di ba? Ngayon, yung espiritong masama naman, galing sa Panginoon din yun eh. Alam mo kasi kung bakit ganito, kapatid, no? It is your choice eh. Binibigyan ka ng Diyos ng choice. Pag ang choice mo yung masama, He will let you do what He wants. Kaya pati yung espiritong masama, sa'yo sasanib pagka ayaw mo ng mabuti. Pakinggan mo sa 2 Tesalonica. Sabi po yan sa 2 Tesalonica, 2 at 11 hanggang 12. Ito pong nakasulat.
At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat. Sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian, upang sila'y magsipaniwala sa kasinungalingan. Therefore, sa Diyos din nagbibigay ng pahintulot na sila mapunta na sa masama dahil ayaw nila, di ba kapatid na Willie, no? Apo. Kung itutuloy mo, sige. Sa 12, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ayun, ayaw nila ng katotohanan kasi ang gusto nila ay kalikuan. Kaya ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Meaning, ibinibigay ng Diyos sa tao ang gusto niya. Gusto mo ng mabuti, nariyan ng mabuti. Gusto mo ng masama, bibigay sa'yo ng Diyos yung gusto mo. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng karapatan pumili sa pagitan ng masama at mabuti, kapatid. Kaya ang sabi ng Biblia, yung masamang espiritu na yun, galing din sa Panginoon yun. Kasi yung masasamang espiritu, sa umpisa, masama yan, di ba? Nagpakasama lang sila sa pangunguna ni Satanas. Ngayon, ginagamit ng Diyos yan. Kung gusto mo nang magpakasama, papaubaya ka na niya sa masamang espiritu na yan. Opo, kapatid na Eli, may ikalawa po sana ang katanungan. Sige. Kasi po nababanggit po sa Genesis, yung si Enoch na hindi na po naisalaysay yung kasaysayan. Pagkatapos po, nabanggit rin po sa, hindi ko lang po natatandaan kung isang talata, yung si Elias ay kinuha po ng ipo-ipo. At si Moises naman po ay kinuha po sa bundok. Ito po bang tatlong ito ay kasama ho kaya doon sa 24 na matatandang nasa langit na po? Hindi, dahil wala pa tao sa langit, At alam mo, ang sitas na nagbibigay sa'yo ng stopel o ng pagpipil para wag kang mag-isip ng ganon, ay itong sinasabi ng Panginoong Jesus mismo sa Juan sa 3. 3 at 13 po ng San Juan. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Ayun, wala namang umakyat sa langit, kundi yung galing din sa langit. Nung sabihin niya ng ating Panginoon sa panahon ng ating Panginoong Jesus, tapos na ang panahon ni Moises, ni Elias, at saka ni Enoch. Yung salitang walang umakyat sa langit, takot sila ron. Hindi sila umakyat sa langit. Ang umakyat lang sa langit, yung galing din sa langit sa makatibagay ang Panginoong Jesus. Diba? Sige po. Tungkol po dun sa may talata kayong binanggit, hindi ko lang po matandaan yung number ng talata nyo, yung tungkol dun sa babangon ho ang mga namatay. Hello? O, tapos? Yung sa pagbabalik po, yung sa second coming. Oo. Pwede po pakibasa lang po. Nasa ano yun? Nasa unang Thessalonica 4:16. Kung yun ang tinutukoy mo, ano? Opo. Kasi po, paano po yung mga na-cremate? Paano po silang pababangunin? Sa samahan mo ba ninyo may cremation? Kahit ano pa ang kamatayan na namatay mo, no? Kahit kinain ka ng pating, kahit ano pa nangyari, magagawa ng Diyos yun eh. Pakinggan mo ha, puntahan muna natin, yung pala ang tanong mo eh. Sa 37 ng Ezekiel, kapatid na Willie. Ito po ang sinasabi dito po sa 37 at 4 patuloy ng Ezekiel. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ayun, kahit na yung buto tuyo na. Pag sinabi kasi tuyo yung buto, pulverized na yan eh, kapatid eh. Ibig sabihin na ano na yan, naabo na yung buto. Pag wala na kasing water content ng anything organic,
na ano na yan, na disintegrate na yan. Ibig sabihin, pag gusto yung buto na, kahit na ikaw ay kinremate, gusto yung buto mo, possible pa rin na ikaw ay ng Diyos, buhayin. Paano yung mga na-cremate na po, mabubuo pa po yun? Oo nga, sinabi ko na nga sa'yo, ito yung buto eh. Ito yung buto yun na na-disintegrate, na wala ng water content. Nagdududa ka pa sa magagawa ng Diyos, kapatid? Hindi po. Meron po ako second. Ako yung naiintindihan ko na po. Hello, binigay ko na sa yung talata, tandaan mo 37:4. Pati yung kinain ng pating sa dagat, nakasulat pa rin yan eh. Pakinggan mo ha. Sabi po sa Apokalipsis 20:13, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kanyang mga gawa. Hello? Hello po? Teka, standby ha? Apo? Hello, kapatid, sino mo ha? Ibibigay pagdating nung katapusan, ibibigay ng dagat pati yung mga patay na nasa kanya. Kasi maraming mga namatay, hindi naman nasa libingan eh. Diba? Yung nasa libingan, sinasabi, ilalabas din yun. Pakinggan mo sa 5:28. Ng San Juan, ito po ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. Kapatid na William, nakalagay dyan, nasa libingan yan. Opo. Hindi, patay na nasa libingan. Meron kasing patay, hindi nakalibing. Nasaan po, Brother Eli? Nandun sa dagat nga, kinain ng mga pating, di ba? Opo. O kaya kung di man kinain, nagsettle siya dun sa ilalim ng dagat, napulok na siya ron, di ba? Opo. O kaya naman merong mga patay nasa space naman. Di ba? Opo. Yung mga sumabog na rocket ship sa space, merong mga patay dyan ngayon eh. Hindi ko lang alam kung ang survey, pero marami na rin yung mga patay na lulutang-lutang sa space. Hanggang doon naman makakaya ng Diyos na kunin yon para humarap sa paghatol. Nakasulat naman yan sa awit, kapatid na. Opo, yan po'y mababasa naman dito po sa 139 at ang talata po ay 7 patuloy ng awit. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu o saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumumpa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito ikaw ay nandoon. Maliwanag yan. Kaya kahit saan nandoon ng isang taong namatay, kaya siyang kunin ng kapangyarihan ng Diyos para iharap sa hukuman ni Kristo. Parang ganito yan, kapatid, no? Pag may kaso ka, uutusan yung pulis na iharap ka sa korte. Diba? By the power of a subpoena or pag hindi ka lumitaw, iwawarrant of arrest ka so that your body will be present in the day of judgment. Ganon, kapatid, ang gagawin ng Diyos. Lahat ng mga tao na namatay sa anumang kaparaanan ay haharap sa kanyang hukuman. Yun ang sinasabi. Andy. Hello, magandang gabi ho. Sige po. Magtatanong lang ako, Brad Eli. Sige po. Yung kung sa Santiago, di ho ba nakasulat kapag ka ang isang mananampalataya at walang kalakip na mabuting gawa, ayun ho, hindi ho maliligtas. Yun ho ba yun? Alam mo, pagka sumasampalataya ka o mananampalataya ka, hindi pwede wala kang gawa. Kasi sinasabi sa Santiago, ganito. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Ayun, sa pamamagitan ng gawa, nasasakdal ang pananampalataya. Kaya hindi pwedeng walang gawa, kapatid. Pagka walang gawa, hindi makakapagligtas yan. Pakinggan mo sa Santiago pa rin.
Ito po ang sinasabi dito po sa Santiago. Ito po'y nasa 2 at ang talata po ay 17 o sa 14 po muna. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Sa 26, kapatid na rin Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ayun, hindi pwede magligtas yung patay na pananampalataya. Ito ho bang gawa tinutukoy dito yung mabuting gawa? Of course. Paano ho yung kasama ho ni Kristong nabayubay sa krus? Na iniligtas ho ni Kristo, wala naman hong ginawang matino yun. Sino naman ang may sabi sa'yo walang ginawang matino yun? Hindi ba kaya ho siya binayubay sa krus? Ang dali mo namang humatol, kapatid. Eto, makinig ka muna bago mo siya hatulan, ano? Aha. Hindi sila nagkita ni Kristo sa buong panahon ng buhay niya, no? Aha. Nagkita sila sa krus, nakapako na sila pareho. Opo. Pag pinako ang kamay mo, makakagawa ka pa? Hindi na ho. Ay, paa mo, pag pinako, makakagawa ka pa? Hindi rin ho. Pero may ginawa pa yun. Alam mo ba, nung magsausap sila ni Kristo sa umpisa, Opo. Ipinako sila alas 12 Mamamatay sila alas 3. Bago sila mamatay, ganito yon ang nangyari. Dalawa sila, tinutudyo nila ang Panginoong Jesus nung umpisa. Pero nung bandang huli, nakita niya sa mga sinasalita ng Panginoong Jesus na siya wala siyang kasalanan, no? Aha. Ngayon, nung bandang huli, sinabi ng Biblia na itong magnanakaw na ito, na taong masama, na-realize niya yung kanyang ginawang masama sa buhay niya. At nakita niya si Kristo hindi naman dapat magkaganon dahil wala namang ginawang masama. Ang nangyari, sinasaway niya yung kapwa niya magnanakaw na huwag niyang ganunin si Kristo. Atin mo, babasahin natin. Pakibasa, kapatid na Willie. Sabi po yan sa 23 at 39 patuloy ng Lucas 23:39. Opo. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Tatapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan at tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Tatapwat, ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sabi ng Panginoong Jesus? At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, ay kakasamahin kita sa paraiso. Ayun, maliwanag ang pangyayari, no, kapatid? Noong umpisa, dalawa silang nanunukso kay Kristo. Pero after some time, siguro mga after 2 hours na sila'y nakabayubay doon, nagbago siya dahil nakita niyang walang kasalanan si Kristo. At nung hindi tumitigil ng panunodyo itong isang masamang magnanakaw na ito, pinagsabihan niya yung magnanakaw na isa na sabi niya, hindi ka pa ba sabi niya? Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan, sabi niya. Tayo sa katotohanan, ayon sa katwiran, tinatanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Dadapot ang taong ito, hindi gumawa ng anumang masama, sabi niya. Palagay mo ba walang ginawa ito? Napakahirap ng ginawa nito, naghihingalo na ito, no? Ubus na ang dugo nito sa katutulo, butas ang paa at kamay nitong mga ito. Malapit na silang mamatay niyan, pero sa kapos niyang hininga, nagsalita pa siya para pigilin niya yung kapwa niya magnanakaw ng panunodyo sa Panginoon. At sinabi niya sa Panginoon,
na doon sa harapan na yon inaamin niyang siya'y taong nagkasala sa Diyos. Kaya tapos sinabi niya, kung pwede, alalahanin mo ako, sabi niya sa Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Kaya tinanggap siya ni Kristo. Ano yun, sasabihin mo, walang ginawa, may ginawa nga pinagsasabihan pa yung masama niyang kasama di ba? Ikaw man ang nakapako sa krus doon, naghihingalo ka baka hindi ka na kumibo di ba? Lalo na kung medyo may hikakang kagaya ko, nako. Ang isang letrang sabihin mo, mahirap. Parang lumalabas ko kasi parang contradiction dun sa sinasabi ni James ni Santiago na hindi pwedeng mag-contradiction, kapatid. Hindi pwede mag-contradiction kasi itong taong ito, wala nang panahong gumawa ito, nakapako na sa krus. Ikaw naman, hindi ka naman nakapako sa krus di ba? Ibig sabihin po ba siya ang exception to the exception? Yes. But it is not necessarily can be called an exception because he have done something in the last moment that he have known the truth. Kasi naman, susulitin ka ng Diyos sa mga gagawin mo kung kailan mo nakilala katwiran noon lang naman siya nakakilala Noon niya lang nakita si Kristo Ayun. Diba? At saka, isipin mo, nakapako siya, hindi siya pwedeng gumawa na at wala na. Yun ang katapusan nila. Pinakikita lang dyan, kapatid, na ang Diyos may awa doon sa mga tao na nung makakilala kahit na sa kaunting panahon ay nagsisi at kumilala sa Diyos. Ayun. Pero halimbawa, hindi ka naman nakapako, 30 taon ka naglilima yun, puro sugal ang ginagawa mo. Tapos ngayon pag mamamatay ka, hingi ka ng tawa, di ka patatawarin ng Diyos doon, no? Kung nagustuhan ninyo ang aking upload, please like, share, and subscribe. At mag-comment na rin sa nice mag-donate voluntarily sa aking GCash. Makikita ninyo ang number sa description box. Maraming salamat sa panonood.